Hello guys, so kumusta kayo? So ba't kayo nagtataka bakit ganito yung itsura ko? Kasi pa-effect ko lang yan. Kasi nga 10th year anniversary na namin ng aking wife. So dati kasi may ginawa akong, nasaan na yung invitation na ginawa ko? Dati kasi guys, gumawa ako ng invitation. No? So ganito lang itsura ng invitation ko. Sobrang simple. Yan, so naka-rolyo lang siya. Pigment ink rin to guys, makikita nyo dito na 10 years ago na to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-fade. Tapos ito, binili ko lang to sa Divisoria. So in-upgrade ko siya guys, gumawa ako ng bagong invitation. Papakita ko na sa iyo guys yung finished product ko kaagad. So ganito naman guys yung invitation ko. Okay, so meron pa akong ganito. Ito, ako lahat gumawa nito guys. Wala na akong binili sa Divisoria. So kung paano ba siya guys ginagawa, so ganito lang siya kasimple. So kinasal kami nung 2015 na October 17. So sinabay ko lang yun guys sa 50th birthday ng nanay ko para isang handaan na lang. So dati kasi gumawa ako ng invitation pero hindi siya masyadong maganda kasi nga kulang ako sa gamit. So ngayon try ko ulit gumawa ng invitation na tingin ko na mas marami na akong kagamitan. No? Kasi minsan may mga bagay na tingin natin hindi natin kaya. Yung pala guys, kulang lang pala tayo sa gamit. So ito meron na akong nilayout dito para hindi tayo masyadong humaba sa may Canva. So gumawa ako ng 4 na layout dito. Ito. So ang mga size ito is 5x7 or kalahati ng isang A4 size. So ito yung una. Yan makikita nyo mamaya kung bakit super plain lang yan. Then ito yung pangalawa. Then ito yung pangatlo. Then ito yung pang-4. So ito guys, madali lang tong gawin sa Canva kasi sa Canva is hindi mo kailangan ng sobrang tinding kaalaman tungkol sa pag-layout kasi ito drag and drop lang naman yan eh, no? Nagagalaw lahat yan. Yung iba kasi guys, pinagpipilitan nila yung Photoshop eh guys, mahirap talagang gamitin ng Photoshop. Kung gusto nyo guys mapadali ang inyong trabaho talaga, mag-Canva na lang kayo kaysa kayo mag-Photoshop. Sa Canva guys, meron na mga ready-made na template. Then dito naman tayo guys sa may Creative Fabrica. Gagawa naman ako guys ng parang envelope para doon sa may invitation namin. So ito naman yung ginamit ko na template. So maganda naman dito guys sa may Creative Fabrica. Million guys yung graphics and templates nila na mada-download mo basta nag-member ka sa kanila. So kung gusto mo guys i-try yung kanilang mga ino-offer, no? So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para guys pwede mo siyang i-try for 7 days na kapag ka nagustuhan mo is pwede ka mag-member sa kanya. So ang membership sa kanya guys ito lang $3.99 per month. Pero mada-download mo dito guys is millions of template and designs na pwede mong gamitin sa business mo. Katulad nito, yan makikita nyo dito nakalagay. Commercial and full POD usage allowed. Ibig sabihin yan guys, pwede mo siyang gamitin sa negosyo mo nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. Kasi guys, mahirap na mag-download sa may Google ng mga pictures and syempre ng mga templates kasi kapag ka nakita ng may-ari yun na ginagamit mo yun ng walang paalam, eh baka mademanda ka pa. Okay? So, yun yung ginagandahan guys kapag ka member ka ng Creative Fabrica. So, ito guys yung gagamitin natin. So, i-download ko lang siya. Yan. Then, ito naman guys, ay i-download ko rin to. So, ito na guys, i-download natin to. So, ang gagawin natin ngayon is mag-open lang tayo ng Silhouette Studio. Lisin lang natin tong mga registration marks. So, click lang natin tong view, tapos registration marks, tapos i-off lang natin siya. Tapos, ang una natin gagawin, itong isang to, ay dadrag lang natin siya dito. So, kapag ka na-drag na natin siya guys, then object ko lang, then rotate, tapos rotate 90 degrees. Yan, kasi kalahati lang nito yung kailangan natin. So, gagawin natin guys, ikakat lang natin yung mga yan. So, paano natin gagawin yun? Click lang natin tong panels, then trace, tapos select trace area, tapos i-highlight lang natin to. So, kapag nakita nyo na puro color yellow na siya, pwede na natin tong i-click, itong trace. Alisin na natin tong layout natin. Yan, so di-delete ko lang siya para makita natin guys yung ating cut mark. So pag pinress ko guys yung send, yan, so ganito na itsura niya. Gawa tayo ng bago. Then ang idadrag naman natin dito is itong flowers. So itong PNG file na lang ang idrag natin dito. Yan, so idadrag ko siya dito, then object ulit, then rotate natin, then gawin natin is rotate counter clockwise 90 degrees. Yan, so ilalagay ko lang siya dito. Yan, para sumakto siya dyan. So para sakto siya guys sa A4, ang ilagay natin dito sa my height is 8.27 inches. So iurong ko lang to para hindi siya tumama dun sa may color red na yon. Yan, so okay na guys. So nakagawa na tayo ng dalawang layout sa may Cameo. So ito yung una, then ito naman yung pangalawa. So kung next naman natin na gagawin, mag-open tayo ng MS Word. So click lang natin tong layout, then yung size natin gagawin natin siya ulit na A4. Dito ulit tayo sa may invitation. So ito ilalagay ko siya dito. Idadrag ko lang siya dito. So right click natin guys, then wrap text, then
in front of text. Tapos double click natin guys, then rotate natin na 90 degrees. So ito guys yung kalahati ng ating A4, tapos yung another kalahati niya is ito. So itong dalawang to, gagawin natin to sa matte. Okay, then gawa pa tayo ng isa. So click natin tong file, then click natin tong new blank document. Then layout ulit natin, lagyan natin A4. Tapos ito naman dalawang to ay idadrag natin siya dito. Yan, so right click natin to, wrap text, in front of text. Then ito right click rin, wrap text, in front of text. So ito, double click natin ulit. Then rotate natin, rotate 90 degrees. Yan, so i-drag lang natin siya dito. So ang gawin nating size, siguro 5.5 inches. Yan, so ito rin, gawin rin natin tong 5.5 inches. Yan, para meron pang konting distansya sa may ilalim. So balik tayo dito. Ito rin guys is gawin rin natin tong 5.5 inches. Yan. So para pare-pareho sila guys ng size. So again guys, 5 layout yung ginawa natin. Ito yung una, ito yung pangalawa, then ito yung pangatlo, ito yung pang-apat, at ito naman yung pang-5. Itong dalawa na to, saka itong isang to is ipiprint natin. Ito namang isang to at itong isang to is ikakat naman natin using Cameo. Yan, so simulan na natin. So ito na guys, so na-print na natin siya. Ito guys yung ginamit natin sa matte. So dito naman guys, gagamitan natin ng Cameo. So ang ikakat natin dito is yung isa nating ginawa na layout, yung Marlon and Melissa. No, so ilalagay natin siya dito. So ang settings ko dito guys is blade depth 2, passes 1. Then yung force ko is 20, yung speed ko is 30. So depende to guys sa talim ng blade nyo ulit. So yung blade ko kasi guys is medyo bago pa. So kaya ganyan yung aking settings. Press ko lang tong send, then send ko lang siya. So habang kinakat natin siya guys, napakita ko rin sa inyo guys yung isa pa natin pinrint. So ito siya, transparent. So sticker to guys na talagang hanggang backing niya is transparent. So kapag nilagay natin dito yan, makikita nyo na guys yung kanyang design. So hintay lang natin guys matapos yung cut natin. So ito na guys, nakat na natin siya using our Cameo. No? So ang next naman natin na ikakat, ito naman. Ito ay RC woven yung ginamit namin dito kasi ito yung available na materials dito. Basta any card guys na makapal, pwedeng pwede yan. So ito guys yung ikakat natin. Itong parang gagawin nating envelope. So ang blade depth ko is 5. Ang passes ko is 2, ang force ko is 33, then ang speed ko is 30. Itong nasa taas na to, hindi mo rin masyadong maaasahan yan eh. Pag namili ka dyan guys ng settings and iba naman yung blade mo, minsan mapurol, minsan matalim yung blade mo, hindi rin guys magiging successful yung cut mo. So ito na guys, nagawa natin na gumawa tayo ng parang cardstock. Yan, so first time kong pinakita sa may vlog na nagka-cut yung Cameo ng cardstock. No? So ito yung itsura niya. So ito na guys yung mga na-print natin. Siyempre ito yung una, yung matte. Then ito naman yung transparent na pinrint natin. So hindi nyo siya makikita kapag hindi white yung background. Then ito naman guys yung kinat natin na parang cardstock. No? So ito yung mga materials na ginamit natin. So ito yung matte. Yung likod naman ito, yung backing niya transparent. Ito naman guys yung transparent na sticker na talagang hanggang backing niya is transparent rin. Then ito naman yung ginamit natin na RC woven na photo paper para sa ating gagamitin natin as envelope. No? So sobrang tagal ko na naghahanap ng mga materials na to. Buti na lang nakakita na ako kasi usually pag transparent yung sticker, yung backing niya guys is hindi siya transparent. So ang next na gagawin muna natin para lalong bumongga tong ginagawa natin. No? So ito ilalaminate natin to ng photo top. Glittery na photo top ang ipang-laminate natin dito. So again guys, paulit-ulit na lang to pero for the sake ng mga first time nanonood no, kung paano ba mag-laminate ng photo top. So gagawin natin, susuksok lang natin siya sa may laminator. So iraran lang natin siya, saglit na saglit lang. Yan, para ipitin lang ng konti ito. Para hindi lang siya nahuhugot. Then babalatan natin. Tapos lalagay natin siya sa dulo. Tapos yung ilalaminate natin guys, ito, isusuksok lang natin siya dito. Tapos iraran na natin siya hanggang dun sa may pinakadulo. Yan o, so makikita nyo guys kapag yung backing is color white, diba? So nakikita yung design natin. Kasi sobrang transparent talaga nitong sticker na to. Hanggang likod transparent siya. Kaya hindi masyadong kita yung design. So next, syempre guys, na gagawin natin is ikakat rin natin to. Then, ito naman yung nakat pa natin na dalawa pa. Then, ang gagawin natin dito, itong kinat natin kanina ng Cameo is babalatan na natin siya. Yan, so alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Maya pa ito matatapos. So, again, wag nyo nga alisin yung kinat natin. Dapat maiwan siya doon sa may backing. Kasi yun yung pinaka-effect talaga natin. Diba guys, walang white ink yung mga printer natin. So, kapag gagawa tayo ng white ink, so pwedeng ganito. So, dahan-dahanin ko lang para hindi siya masira. So guys, dito gagamit tayo ng weeding tool. So, itong weeding tool na to guys is free lang to kapag nag-avail kayo sa amin ng Cameo.
So sa mga gusto mag-avail guys ng cameo, yung pinangkat ko dito kanina. So hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop and sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng libreng weeding tool. Ito yung pinaka hook or pang weeding. Then ito naman yung spatula, scraper or squeegee, tsane, gunting, and syempre ito yung parang pantusok. So itong mga nasa gitna na to, halimbawa itong letter A na to, di ba? Yan yung Winnie Weed. Yan o. So ayan guys, ang dahilan kung ba't hinanap ko talaga tong sticker na may transparent na backing, no? Kasi nga wala tayong white na color na ink para makagawa tayo ng ganitong effect. So gumawa tayo ng parang decals na nakadikit nga sa transparent na backing. Grabe, no? Bilis ng panahon. 10 years na palang kaming kasal ng asawa ko. Parang kailan lang. Ito guys, para ma-appreciate nyo, no? So alisin ko yung picture sa may likod. And ang next naman natin guys, so ito naman tayo. So alisin ko lang siya dito. Nakita nyo naman yan, grabe yung cut ng Cameo 5, oh, di ba? Detalyadong, detalyado. So ang ginamit ko lang dyan guys is yung ordinary na auto blade lang. So para mas maganda guys yung ating presentation, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagmamahal ng isang gawa natin sa printing business. Depende yan sa may presentation. So mas maganda presentation mo, syempre pwede mo siyang ibenta ng mas mahal. So gagamit tayo nito guys, ang tawag dito is scoring board o pang tupi. Kasi di ba usually tinutupi lang natin to. Pag tinupi natin to guys, papangit yung itsura nito. So para gumanda siya guys, gamit tayo nitong scoring board. So dito sa dulo meron siyang parang kutsilyo. Yan. So ang gawin natin guys, so baliktarin lang natin siya dun sa may bandang likod, doon natin siya uukaan. So yung ganyan guys na mga simpleng detalye, sobrang laki ng impact niyan. So pwede natin tong itupi nang hindi siya papangit. Diba nakita niyo yung mga flyers, meron siya mga uka. So hindi yun basta-basta tinutupi guys. Sinagamitan guys ng scoring board yun. So ang ginagandahan guys sa may scoring board, no, so meron na rin siyang cutter dito. Pero syempre mas maganda pa rin may sliding cutter kasi mas matibay yun, no. Pero dito i-demo natin. Ipitin mo lang siya na ganyan. Yan, so nakat na natin siya. Diba? So parang 2-in-1 na siya. Scoring board na siya. At the same time, cutter na rin siya. So ngayon meron na tayong parang envelope holder guys, no. So ilagay na natin to isa-isa. So syempre, pinakahuli to, itong picture naming mag-asawa. Then sunod natin yung mga sponsor. Then next natin itong save the date. Syempre, yung ginawa natin na sobrang lupet, sobrang tinde sa may Cameo, ginamitan natin, no. So ito siya. No, 'di ba? Parang may white ink. So ilagay ko siya guys sa may unahan. So para mailagay natin siya guys dun sa may loob, no. So gagamit tayo ng puncher with eyelet. So dito ko siya guys sa may bandang side ilalagay. Yan, tapos gagamitan ko lang siya ng puncher. Twist. Kasi natin yung sobra. Then, ito na guys yung ating finished product. Yan. So, mas maganda sana to kung ibang kulay to, no? Kaso, ito lang yung available dito sa may shop namin. So, kung meron kayong mga cardstock, yung mga color gold, color silver, so, mas mapapaganda to. Yan. So, pakita ko lang sa inyo. So, Marlon and Melissa. Siyempre, nasi-swivel yan guys, oh. Then, ito naman yung save the date. Then, ito naman yung mga ninong and ninang. Yan. Siyempre, nasa likod yung picture naming mag-asawa. So, ito guys yung old invitation namin, di ba? So, ako rin yung gumawa nito 10 years ago. Ito, binili ko lang to sa Divisoria. Then, ito siya guys. Yan, nakakatuwa naman, no? So guys, pigment ink rin yung ginamit ko dito, kaya mapapansin nyo, 10 taon na to pero hindi pa rin siya nagbe-fade. So ang ganda pa rin ng quality niya. Beauty meets the best. Oh grabe, may ganun pa. So nakita nyo guys na from ganitong klaseng invitation lang, so nakagawa tayo guys na mas bonggang invitation. So guys, ang ginagandahan sa may invitation, laging merong kinakasal, laging merong may binyag. So pwede tayo guys makakuha all year round na mga customer. Ang ginagandahan pa ulit niyan is hindi lang isa yung papagawa sa'yo. Syempre invitation nga to, syempre marami silang i-invite. Kapag nagpagawa sa'yo guys ng invitation, for sure yan guys, marami yan. So ito nga pala guys, pakita ko sa inyo yung isa naman na hindi natin nilagyan ng photo top. So ganito naman yung itsura niya. Ito guys yung pagkakaiba nilang dalawa. So ito yung may photo top, syempre ito yung walang photo top. So minsan kasi akala natin yung mga nakikita natin sa mga mall, parang hirap-hirap niyang gawin, di ba? Pero sa totoo lang yan guys, madali lang talagang gawin yon. Kung meron ka lang guys sapat na knowledge, syempre guys hindi lang sapat na knowledge, syempre dapat meron ka ring sapat na makinarya. Kasi guys dapat nag-invest tayo sa mga machine. Kasi yung mga machine na yan guys, yun yung makakatulong sa atin, no? Paano ka makakagawa nito kung guguntingin mo lang yan o ikakater mo lang yan? Sobrang imposible. So kapag meron kang Cameo guys, so ito magagawa mo to. Then yung mga nagtatanong naman kung pwede bang gumawa ng invitation, gamit lang guys yung mga simpleng printer. Yung ginamit ko guys kanina is Epson na L121 lang yan, which is lagi kong ginagamit sa may vlog. So pwede rin yan guys sa may Epson L3210 and syempre pwede rin yan sa may Epson L5290. So guys, yung mga materials na ginamit ko dito, no, so wala kaming binibentang ganon, sorry to tell you. So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba yung nabibili. Pero yung Cameo, ito guys yan, so sa amin guys nabibili yan. So kung gusto mo guys mag-avail ng Cameo,
to at mapadali guys yung trabaho mo sa yung printing business. Hanapin mo lang kami sa may FB, The Printing Shack, and sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bagyan ka guys na maraming freebies. Kamukha ng dust cover, weeding tool yung ginamit ko kanina, syempre yung mga templates for printing, kasama na rin yan. Isa pa guys na free dyan is yung USB cable. So wala talagang kasama yung USB cable sa loob, so para hindi na kayo mahirapan maghanap ng USB cable, so nilagyan ko lang ng USB cable sa may loob for free, syempre. And sa mga gusto ng mga templates na yon, is kailangan nyo rin guys talaga sa printing business nyo yan. Kasi kasama rin guys sa investment nyo. So yung mga templates guys na ginamit ko na kamukha nito. So pwede kayo guys mag-member sa Creative Fabrica, na meron naman siya lang ina-offer na free trial para matesting mo muna. Pag okay sa'yo guys, magbabayad ka lang ng $3.99 per month. And million na guys yung magagamit mo na templates and mga design na hindi ka nga guys nag-aalala kung makaka-copyright ka ba. Kasi nga guys, lahat yon is pwede mong gamitin sa negosyo mo. Mahirap kasi talaga guys kapag ka nag-download ka sa Google, then nakita na may-ari na ginagamit mo yung mga design nila, no? So pwede ka madimanda. And ito talaga guys, itong mga transparent na to, itong tatlo na to. So hinanap ko pa talaga yan para lang ma-present sa inyo tong vlog na to. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye! The Printing Shack, ayos na sulit